Ayun guys, so good afternoon na at 3:20 na guys. So hindi ako nakapag good morning kanina kasi nandito nga yung manager ko and nauna siya sa akin dumating. So hindi naman ako late dahil 9 o'clock ako dumating and ang time talaga ng pasok ko is 9:30. So maaga dumating yung stylist, yung hair and makeup, etc. So yun. Tapos shoot nila yung naganap ngayon and yan, meron kami second batch. Ako na yung mag-a-assist or tutulong sa kanila kasi mga estudyante. So, hindi ko alam if nadidinig nyo ako ng maayos kasi eto. Yung mga yan, puro student yan. So, hindi ko alam kung pwede mag behind the scene pero siguro kukuha ako ng behind the scene nila. Yun nga, if ever na pwede i-post, ipopost ko siya. So, yun. Mga estudyante lang at I think mga taga UST tong mga to. So yun, maingay na guys, later na lang. So yun, habang pinapanood ko sila, namimiss ko yung mga kaklase ko nung college. Kasi nung college kami, ganito kami noon, nagpo-photoshoot pero hindi dito sa studio, kundi doon sa Intramuros. So ngayon, lahat sila naka-corporate and meron silang org at kailangan nilang i-post yun through FB yata or something. So yun, and pinayagan naman nila ako mag behind the scene. And kung kailan siya ilalabas, hindi ko pa alam. Pero siguro, dahil 2 months delay yung vlog ko, for sure, tapos na nila yon ilabas yung mga ganap nila dito. So, lahat ng paandar nila, panigurado na wala naman akong masasagasaan. So, yun. Nagpaalam ako kung pwede. And yun naman, sinabi nila na oo. At yung mga na-take kong pictures, yun lang yung mga pwede kong ipakita. And aside doon, hindi na siya pwede din. Ayun guys, so i-assist ko na sila and kailangan ko nang ayusin yung ilaw. So andyan na sila lahat sa likod ko. So tutulungan ko muna si Poto. Haggard na ako, haggard. So buksan ko na yung electric fan kahit mainit. So ito oh. Whew. So yan, hindi ako nakapag-end ng vlog dun sa studio kasi nagmamadali na kami lahat. And hinantay ko lang talaga makapag-bihis na yung mga yon para silang bata. So yun nga yung sabi ko sa inyo, diba, na-ansya na ako sa kanila kasi kaya pala nila ang kugulo, ang kukulit kasi hindi nila alam kung paano gagawin nila sa sarili nila. Tapos yun nga, bago pumasok yung photog sa pinto, pumatok na siya noon, then nagsabi siya sa akin na ate, hindi daw nga siya sanay sa indoor, so magpapa-assist siya sa ilaw kasi hindi nga siya marunong gumamit, yung ganon. So, sabi ko, sige, ako na lang tutulong sa'yo. Kasi, yun yung ginagawa ko. If ever, makaka-encounter din ako ng mga tao na hindi pa gamay yung mga gamit doon sa loob. So, yun yung ginawa ko. Tinulungan ko siya. Pero bago yun, ang unang tumulong sa kanya, yung manager ko. So, yung manager ko, tinuruan siya doon sa settings na gusto niyang mangyari doon sa picture. So, ngayon, dahil yung manager ko umalis na at ako lang lagi talaga yung naiiwan at magsasara, ang nangyari, sabi niya, ate, hindi lang solo yung gagawin ko sa kanila, meron kaming grupo. Sabi ko, sige, kumuha ka ng grupo. Tapos sabi niya ganun, ate, mag-iiba yung settings nun, ano yung mga ilaw na gagamitin ko, paano yung magiging itsura. So ako, tinulungan ko siya. Tapos sabi ko, sige, try mo, i-test shot mo sila. Tapos, pati ako, nagsalita na, guys, pwesto muna kayo, iti-test shot kayo kasi kung hindi mo sasabihan na guys, focus, ganyan, or ayos na kayo kasi kumbaga parang naguguluhan sila sa magiging itsura nila kasi nga dapat maging perfect nga naman yung position or yung pwesto nila lahat yun kasi lahat sila na corporate na kung saan meron silang paggagamitan.
So ako, sabi ko dun sa Potog, binulungan ko siya na Potog ka, dapat sumusunod sa yung mga models mo or yung client mo. So dapat i-handle mo sila. So para maging continuous yung flow natin, kailangan maayos mo sila kasi if hindi mo sila maayos, matcha-charge sila and magtatagal tayo dito. So, kinausap naman din ako ng nagpa-book na yun nga, nakafix nga yung binayaran nila. So, sabi ko, kailangan natin umabot sa time. Kasi kung hindi tayo aabot, yun nga, magkakaroon ng charge. So, sabi niya, sige ate, basta i-assist mo ko, tulungan ko siya, ganun. So, ako, tinuruan ko sila nung nung nag-group na yung settings na lagi ko nakikita, yung mga tinuturo sa akin ng mga ibang potog na nakakasama ko. So, in-apply ko ngayon sa kanila. So, feeling ko tuloy, professional na ako kasi ang ganda ng picture, grabe. So, si Potog na baguhan lang sa indoor, 3 years na siyang photographer, freelance. So, nasanay siya outdoor. So, ako, outdoor din ako na kung saan sa mga birthday nga ako lagi, 'di ba? So, ngayon, yung mga birthday kasi may mga ganap sa Jollibee, sa loob ng Jollibee, kadalasan sa labas lang ng bahay or kung saan man, basta may ganap sa labas, then tent lang, okay na, push. So, sanay din ako outdoor. So, hindi ko naman din masasabi na super ganda ng kuha ko kasi nga, beginner nga lang din ako and hindi pa ako as in professional. So, nung natulungan ko si Potog, yung bago lang kasi sa kanya yung indoor sobrang saya ko na na-achieve niya yung peg na gusto niyang mangyari, na kung saan kasi lahat naka-corporate, white yung loob, black yung labas, then ganun din yung mga babae, white dress and black na coat yung suot nila. So yun, ang saya. So yun, at dito ko na ini-end yung vlog at yun nga, sabi naman nila pwede naman mag-post. So dahil late naman yung vlog ko, siguro hindi naman din ako mababiolate nun kasi for sure, tapos na rin yung mga paandar nila. So, may mga ilan lang ako nakuhanan and yun lang yung mga pwede kong i-share. So, sana nag-enjoy kayo at dito ko na ini-end yung vlog ko. And thank you rin pala sa mga nakapag-subscribe na sa akin and dun sa mga madalas nang bumibisita sa channel ko. Sana wag kayong magsawa and if ever na may ma-encounter ulit akong ibang tao, artist or something na na makikita nyo sa vlog ko. Sana ma-enjoy nyo and yun. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Good night! I can't stay.